Mahigit 8 buwan na ang nakalilipas mula nang sapilitang ihatid at ikulong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Hague, Netherlands. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagmamahal at suporta ng mga Pilipino sa Japan sa dating Pangulo. Tunghayan natin ang iba pang detalye ng balita mula kay Guy Saito. Sa gitna ng malamig na panahon sa Tokyo, nananatiling mainit ang puso ng mga Pilipino nagtipon sa Shinjuku. Sama-sama nilang ipinakita na kahit gaano kalayo ang dahig, hindi kailanman malalayo sa kanila si Tatay Digong. Ayon sa RDP Chairman Mr. Berwin Dy, ang isinagawang pagkakaisa ay hindi lamang simpleng pagtitipon, kundi dalawang makasaysayang pagkakataon na maaaring magbukas sana ng pintuan para sa katarungan, malasakit at makataong pagtrato kay dating Pangulong Duterte. Noong Nobyembre 26, tinanggap at nilagdaan ni Senator Yamada ang apela ng grupo at sa parehong araw ay opisyal din tinanggap ng House of Councilors ng Japan Parliament ang humanitarian at medical appeal na payagan si Tatay Digong na dito sana sa Japan magpagamot dahil kilala sa mataas na antas ng serbisyong medikal at pagpapahalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ngunit noong Nobyembre 28 ay hindi pinayagan ng ICC ang kahilingan na interim release para sa dating Pangulo na nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa mga tao. Aking naging reaksyon po ay unang-una masama sa loob. Kaya masakit man sa puso ko na makita at malaman na gano'n ang magiging desisyon. Pang ilang interim release na panawagan na natin ito sa likod ng kanyang napakahina ng katawan at 80 years old. Only the President, by the call of one President, it could stop there. Ang reaksyon ko po kahapon para akong may matay sa sama ng loob at sakit ng ulo yung positive ang expectation ko tapos na-deny. Siyempre nalulungkot dahil siyempre bilang taga-Davao at supporter ni Tatay Digong, kilala at alam ko po ang mayor namin ay mabuting tao at gumawa ng kagandahan sa ating bansa. 80 years old na po yung tao, wala ba kayong magulang? Hindi ba kayo marunong maawa? Sobrang na-disappoint, sobrang nasaktan kasi inaasahan namin na mabigyan siya ng interim release dahil hindi naman siya tatakas. So, sa edad niyang yan, tsaka may mga nararamdaman na siya, kailangan niya talagang ilabas, mapauwi sa Pilipinas, o kahit man dito sa Japan para mapagamot man lang siya. Sobra talaga akong na-shock. May nais namang ipaabot na mensahe ang mga OFW sa Japan sa kasalukuyang administrasyon at sa mamamayang Pilipino. Sobrang gulong-gulo ng Pilipinas. Alam na natin, hindi natin, again, sinasabi ko lagi sa mga interviews, hindi natin kailangan ng mga statistics. Anybody can know by just like going to the streets. Alam natin ngayon, lahat ng mga tao intimidated din naman sa mga drug addicts. With that alone, sobrang lubog na yung Pilipinas. Ang nalalaman natin na kulang yung leadership ni PBBM. I believe na si PBBM mabait namang tao but it does not take only na kabaitan to manage a government, especially Philippines, na kailangan pang itaas. So PBBM, if you love the country, if you want to save the name of your family, mag-resign ka na. Enjoy your time kasi mayaman ka na Huwag ka nang magpapano. Huwag ka nang magpapadala diyan sa mga taong nagsasalita sa iyo at the back na parang ginagamit ka lang nila. Di ba sabi mo, Marcos, mahiya naman kayo? Ikaw, hindi ka ba nahihiya? Pinabababa ka na ng mga tao. Dahil sa'yo, pinatay mo yung mga tao sa Cebu, sa Bulacan. Dahil sa pagdanakaw mo sa flood control, pinatay mo lahat ng mga tao na lurod sa baha. Kasi kung ikaw pinuno na matino, hindi ka gagayahin ng mga alipores mo, ng mga staff mo. Hindi ka matino, nakita nila pagdanakaw mo. Kaya sila rin nagnakaw. Ikaw ang salamin, ikaw ang father ng Pilipinas. Muling hinihikayat ng grupo ang mas marami pang Pilipino na makiisa na manindigan para sa bansa. Sa kapwa ko Pilipino, saan man kayo sa mundo, ipagpatuloy nating ipaglaban ang Pilipinas. Huwag tayong mawalan ng pag-asa dahil one of these days, sabi na nga ni VP Sara Duterte, there is a day of reckoning. So yun ng oras na yon, maniningal tayong lahat. Kaya lalaban tayo, patuloy tayong tumayo para sa Pilipinas, ipagtaguyod natin ang bansang Pilipinas.
Bagamat hindi naaprubahan ang interview release ni dating Pangulong Duterte, nananatili pa rin ang kanilang pag-asa na darating ang araw na makakamtan ang tunay na kalayaan at hustisya. Mula rito sa Shinjuku, Tokyo, Japan, ako si Guy Saito, ang inyong Global Citizen Correspondent, nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, SMNI News.